pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kung saan ayon kay Senator Lacson, maaaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial. Yun, napatay tayo dyan. So gusto ni Lacson, either umatin si Jinggoy kahit na siya ay makulong ulit sa gabi or i-delay yung impeachment ni VP Sara. O ito parang si Lacson parang bumabaliktad na. Magandang araw, Panateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa na YouTube boss, di at your service. Kamusta naman ang inyong mga weekend? Kamusta naman ang buhay-buhay? Sasakitin na naman natin ang mga ulo at ibang balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo, inutil, mga walang utak, mga tanga, engot, mga baog ang utak, mga malalambot ang puso, mga bait-baitan, mga pinagmasasabsaban, mga kupal, animal, busy, pabigato ng silbi, mga sweetix, salot sa buhindot, palam ni sinto-sinto baliwag ng sabog batak, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa pamahalaan, mandarambong, mangumit, mandurukot, mandurugas, mga mambubudol, sinungaling, lahat ng mga impacto, maligno, mga putol lupa, masasamang espiritu, kampton ng demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta kampton mga bossing? Namiss nyo ba si Boss D? Namiss nyo ba si Boss D mga bossing? At pasensya na kayo tayo nakapag-vlog these past few days. Pero katulad pa rin na dati, hindi naman tayo umito sa pag-upload ng mga videos. And panoorin po ninyo yung ating mga videos dahil informative po yan. At lahat ng ating pinaplay dito ay atin pong mga i-discuss at dinidiscuss. Follow po kayo sa ating Facebook pages. Dalawa po yan sa ating mga YouTube channels, lalo na dyan sa Boss Space Dada Space 2.0. Follow po kayo dyan. Nandiyan po yung ating mga malupit na mga videos. And syempre dito sa Boss Dada TV, dito walang katotohanan, para pawang mga kalokohan lamang for entertainment purposes dito sa ating channel. Ang mga balitang nakakawindang, balitang nakakainis, mga balitang nakakaurat, gagawin natin ditong stressless. Gagawin natin stress-free ang ating kwentuhan mga boss. Kamusta naman ang inyong mga weekend? Nako, malapit na pong magtag-ulan dito sa Pilipinas. Tag-ulan na, medyo nag-uulan-ulan na. Kaya yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung araw-araw na nagsasakripisyo para may tagulan kanilang mga pamilya, huwag ninyong kalilimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Pananggalang sa ulan ha? Kasi mahirap magkasakit ngayon. Mahirap kasi mainit, tapos biglang aaraw. Hindi natin alam. Pati ating panahon ang gulo-gulo na ng pamahalaan sa Pilipinas, gulo-gulo na ng Pilipinas. Tapos pati ang ating panahon magulo pa rin. Ang season lang naman dito sa atin, dalawa lang naman. Dalawa lang naman, tag-araw at saka tag-ulan. Meron din man tayong taglamig tuwing December, pero hindi naman talaga taglamig yan. Gawin na natin 3 seasons na lang. Pero dalawa lang talaga yan, tag-araw at tag-ulan. Dito sa Pilipinas, pag umaaraw, napakainit, parang si Satanas nasa paligid. Ganun kainit. At umulan naman dito, Diyos ko po, lahat ng tubig sa mundo parang nandito sa Pilipinas, para tayong water world. At ito na nga ang panahon, ito na yung panahon na kinatatakutan ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Ito panahon ng tag-ulan, bakit? Kasi dito may expose pag tag-init. Hindi naman may expose yung kanilang mga korupsyon hindi ba? Wala naman silang mga programa para sa tag-init. Pero marami silang mga programa, ginagamit nilang programa ng tag-ulan sa Pilipinas. Ayan, nandiyan yung mga flood control project. Di ba? Nandiyan yung mga kung ano-ano mga proyekto para hindi magbaha. Pero itong mga panahon na ito yung mga napapadasal sila. Ito yung mga panahon kung saan ang ating mga politiko ay nagiging mga relihiyoso. Relihiyoso bakit? Nagdadasal sila na sana hindi mabisto ang kanilang mga kalukuhan, kasalanan, pagnanakaw sa bayang Pilipinas gamit ang flood control project budget natin. Na sana hindi bumigay yung kanilang mga substandard na tulay. Na sana hindi lumutang, magbahain yung mga lugar kung saan nandoon yung mga ghost projects nila ng mga flood control. Ito po yung mga panahon na yung kaya talagang todo ang kanilang dasal, nagiging madasalin sila, napupuno ang server ng langit sa dami ng panalangin ng mga korap ng mga politiko, magnanakaw ng mga politiko sa Pilipinas, na sana hindi masyadong malalakas ang mga ulan sa kanila dahil mabibiso ang kanilang mga proyektong bukod sa substandard, yung iba ghost projects pa. Hindi ba? Kaya mga bossing, tayo ay tayo magdasal din naman. Bagamat magdasal tayo na sana ay walang mapahamak ngayong tag-ulan dahil alam naman natin ang 2025 budget, actually 2026 budget ay wala pong masyadong mga proyekto para sa flood control dyan. So ibig sabihin, kung noon may proyekto para sa flood control, yung mga baha ay supposedly mahihigop nito mga flood control projects na ito, may pera para sa flood control, binaharayo. Lalong-lalo na kaya ngayon, hindi nila binadgetan yung flood control ng Pilipinas, hindi nila binadgetan yan. So pag hindi nila binadgetan, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, i-expect na natin na sobrang dadami at lalalim ang baha sa bayang Pilipinas. Bumabaha na nga tayo ng mga magnanakaw sa pamahalaan, baka bahain pa ang ating mga tahanan. Kaya naku po, magdasal tayo sana hindi naman mabdamay ang ating mga kababayan dahil kababayan na nagbabayad sa kakawatanan sa mga kapag nanakawan ng mga nasa gobyerno na ito. Kaya magdasal tayo sana hindi naman masyadong magbabaha ngayon para hindi naman tayo masyadong apektado, di ba? Walang project, walang budget para sa flood control ngayon. So i-expect natin kung matindi ang pagbabaha noong 2025 na may trilyon budget para sa flood control ngayon. Sigurado ako dahil walang budget, mas matindi ang kakaharapin natin ng mga baha ngayon. Kaya kayo, gumawa na kayo ng mga sarili ninyong paraan kung paano ninyo masusurvive itong ulan. Alam natin yan pag umulan dito sa bayang Pilipinas, lahat ng tubig sa buong mundo nandito. Parang dito binubuhos lahat ng Diyos ang ulan. Grabe, dito pa naman pag umulan kahit saglit lang, Diyos ko po, nalulunod ang lahat ng mga ipis at daga sa daan. Ano pa ba mga pag-uusapan natin bukod dyan? Ako po, eto matindi. Matindi itong kumakalat ngayon
ngayon na balita. Nako po, ayan na. Ang baklang mabantot, ang baklang abogadong bobo. Nakamag-anak yata ni Larry Gadon ay sinuspindi na Supreme Court 1 taon ang kanyang pagiging abogado. Apektado ba si Tarantado? O para sa akin, di man apektado yan. Paano man maapektuhan yung ulul na yan? O bayaran daw yan daw O kita nyo naman kung paano ipagtanggol yan ang mga Marcos, paano ipagtanggol ang mga Romualdez. Sigurado, busog na busog, kapayat nitong bakla na ito noon Ngayon, kita nyo naman, pagkatapos ng kanyang pisngi, balikat na. So 1 taon na sinuspinde ng Supreme Court ang kanyang lisensya sa pag-aabogasya. Okay man lang, wala namang kliyente itong ulol na ito. Yung pagiging abogado naman ito ay titulo lamang. Hindi naman ito abogado na magaling, na significant. Hindi naman ito abogado na maraming mga kliyente kumaasa sa kanya. Dadalawa man lang ang kliyente nito, hindi niya pa inaabogado. Dalawa lang ang kliyente nito. Si Marcos at saka si Romualdez lang. Hindi naman niya inaabogado sa korte, inaabogado lang niya sa social media at sa mainstream media. Bilyonaryo, nakakadiri kayo Yung inyong tawag diyan, program host. May kaso ng ay tinanggal ng Got the brand new iPhone 17? Take your selfies to the next level with this portable reflection clip kit rear camera quality. Now for your selfies. Comes with a storage. Tawag diyan, program host. May kaso ng ay tinanggal ng Supreme Court ang kanyang pagiging abogado ng 1 taon. Gawin mo lang habang buhay, Falsis. Wala ka naman silbi Hindi ka naman nagpa-practice Ginagamit mo lang naman yung pagiging abogado mo para magmukhang magtunog matalino ka Pero sa totoo lang, putyang inang yan, inaabogado mo lang naman yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas Wala ka naman talagang kliyente. Wala ka naman kliyente, tinanggalan ka pa ng pagiging abogado. Jesus, Falsis ka na lang ngayon, hindi ka na attorney. 1 taon yan. So ibig sabihin, Diyos ko po, alam niyo ba kung bakit ito bakit ito natanggal bilang isang abogado sa loob lamang ng 1 taon. Sabi ko siguro anak ito ni Larry Gadon. Talunin mo si Larry Gadon. Si Larry Gadon 2 beses na disbar yun dahil sa katarantaduhan niya. Total naman, sumusunod ka rin lang naman sa yabag niya. Parehas lang naman kayong magaling mangkurat. Ayan, sundan mo na rin siya. Kung siya naging 2 beses na disbar, ikaw gawin mong 3. Ang masaklap nito, sandamukan ang kaso nito kay Toby Chanco at kay Robin Padilla. Kung ang Supreme Court mismo naniniwala na walang kredibilidad itong taong ito, na itong taong ito ay walang reputasyon at balasubas ito. Nako, delikado siya sa kanyang mga kaso. Baka gamitin pa itong kanyang pagkakasuspindi dahil totoo naman ginagamit naman talaga niya yung kanyang pagiging abogado para manira ng kapwa niya, lalong-lalo na ng mga politiko na hindi pasok na kalaban ng kanyang mga amo. Hayop na yan. Ayan, hindi na, paano na yan? Nung abogado, hindi na naliligo ito, di lalo na ngayon. Paano ba naman baluktot ang nito, baluktot ang paninindigan nito? Dati, galit na galit itong mga dilawan tain na ito. Galit na galit ang mga ito sa mga Marcos. Ngayon, pinagtatanggol ng mga Marcos. Ano ba ang nitong Falsis na ito? Ano ba yung naging kaso niya? Bakit siya ay dinisbar ng, hindi naman dinisbar, siya ay tinanggal ang kanyang pagiging abogado. Ito nung June 15, kahapon, hindi ngayon lang. Nakalagay dito, SC. Nakalagay dito, SC suspends. Ayan nakalagay, SC suspends lawyer for vulgar words in social media po. Gumagamit daw siya ng mga masasamang salita. Kasi ang mga abogado, dapat yan, matitino yan mga yan. Dapat yan sila, lapanig sila lagi sa katotohanan at dahil sila nga ay officer of the court. Dapat talaga as much as possible, hindi sila nagbibigay ng kanilang mga personal na opinion patungkol sa mga bagay-bagay, mga ganoon. And aside from that, mga bossing, dapat lagi silang matitino. Ang kanilang mga pananalita ay laging maayos, pasok sa code of standards, code of ethics ng mga abogado. Pero wala naman kasing ethics ito, lalong-lalo na. Walang ethics ito. Mahilig na ito sa ethics. Ethics, hindi ethics. Ayun naman, mahilig ito sa walang ethics, pero mahilig sa ethics. Ayun ang problema. So ito, bakit siya sinuspinde? The Supreme Court or SC has suspended a lawyer for using vulgar words in a social media post. In a decision written by Associate Justice Joseph Lopez, the SC's Second Division found Attorney Jesus Falsis III or Attorney Falsis guilty of simple misconduct and suspended him from the practice of law for 1 year. Hindi pa naman forever. Hindi naman niya nagagamit yung kanyang pinag-aralan. Kahit naman hindi ka abogado, basta kaya mong ipagtanggol ng mga Marcos, katulad ng mga bobo, mga vlogger ng mga administrasyon. Okay naman yan. Nag-abogado ka pa para mag-abogado ng mga kawatan sa Pilipinas. The case arose from a Twitter post made by Attorney Falsis defending his brother Nico against accusations related to a qualified theft complaint filed by Chris Aquino. Naku po, ang kapatid pala nito kawatan. Ang kapatid pala nito magnanakaw. Ayon dito kasi sinampahan ng kaso ni Chris Aquino ng qualified theft. Ibig sabihin, nagnakaw siya ng may sakit na yung tao, ninakawan nyo pa. Grabe naman kayo. Kasi parang ang alam ko, malapit yata or parang public relations officer o aide ng ni Chris Aquino o manager o kung ano man, alalay, balalay, kung ano man, itong kapatid niya. Na ayon kay Chris Aquino, ninakawan siya. Nako, magnanakaw yung kapatid. Tapos, pinagtatanggol niya, may history naman pala. Nagtatanggol sa kawatan, kaya naman pala, napakadali na lang sa kanyang magtanggol sa mga Marcos kahit nagalit siya sa mga Marcos noon. Kasi tagapagtanggol pala ito ng mga kawatan. Ayon dito sa report na ito. Kaya naman pala kaibigan niya si Romualdez, kaibigan niya si Bongbong Marcos, sanay naman pala ito magtanggol sa mga wangkata o kawatan. Pag binaliktad mo, ayan sabi niya dito, yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris, paniwalang-paniwala na kayo agad, pero sa allegation namin na she threatened my brother, wala akong narinig sa inyo. Pakyo kayo,
mga gago. Check your cognitive biases. Oy, galit na galit siya. Galit na galit siya kapag ka-bias sa kanila. Pero kapag ka siya ang bias tungkol sa mga Duterte, bias tungkol kay Inday Sara, bias tungkol kay Cayetano, bias tungkol sa iba pang mga connected sa mga Duterte na mga politiko, okay lang sa kanya, pero galit na galit pala siya sa mga bias na mga dilawan na mga katulad niyang mga abnormal. Pare-parehas kayo mga dilawan, parehas naman kayo mga bias at saka mga wala kayong prinsipyo eh. Kayo nagkakagatan, mantakin mo, dilawan na nga si dilawan na nga si Chris Aquino, ninakawan pa siya ng dilawan na kapatid nito ni Jesus Palsis, di umano ha. Sabi dito Jason Jean H. Baltao, Aquino's former business partner, filed a complaint against Falsis before the IBP for conduct unbecoming of a lawyer. Di naman talaga yan, hindi naman karapat-dapat maging lawyer yan. Attorney Falsis argued that previous SU rulings held that the phrase "putang ina" is often used to express anger, frustration, not to defame. He also claimed that lawyers are entitled to freedom of free expression. Pag sila, pag sila pwedeng gumamit ng putang ina. At ano lang daw yun, frustrations lang daw yun, at freedom of speech daw yun. Oo, pero kapag meron namang mga dinidimanda na mga vloggers din, yung mga kaalyado niya, dahil nagmumura, dahil nag-express ng kanilang mga saloobin, hindi naman umiiyak itong buwakan ng bakla na ito. So double standard ang hayop. Hindi ba? The IBP found that Attorney Falsis violated the Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, by using offensive language and recommended the penalty fine and reprimand. Alam nyo na na to na-reprimand na ito ng Supreme Court noon dahil nasa kanyang mga klase ng pananalita. Na-correct na siya. Tapos ngayon naman, ako po, na siya, na-suspend din kanyang lisensya. Tago mo na muna yan. Tago mo na muna yung lisensya mo. Wala namang silbi, wala ka rin naman, wala ka rin namang kliyente. So sabi dito, the SC agreed with the IBP's findings but imposed a heavier penalty on suspension. Under Canon 2, Section 4 of the CPRA, lawyers must be dignified, gender-faired, child and culturally sensitive, and language in both their professional and personal dealings. Kaya professional, kaya personal, pag abogado ka, hindi ka dapat balasubas. Oo, so okay lang sa kanya ma-disbar. Magkakaroon naman siya kinikita bilang abogado. Palagi ko mas malaki kinikita nito bilang birador ng administrasyon at ng mga kawatan sa gobyerno. They must not use abusive, offensive, or improper language, whether spoken or written, including on social media. Such conduct undermines the dignity of the legal profession. Wala naman dignidad yan. Meron ba dignidad yung mga sumusubo ng titik? May dignidad ba pagka lalaki ka tapos susubo ka ng burat? Hindi ba? Wala namang mga dignidad pagka ganyan. Bawal yan. So ayan, gaano ba kasi so ayun na, dahil sa kanyang pagtatanggol sa kanyang kapatid at nag-tweet siya, dahil doon lang naman magaling yan, hindi niya kaya pagtanggol yung kapatid niya sa korte, kaya sa Twitter na lang niya pinagtanggol. Dahil wala mong kwentang abogado ito. Doon sa Twitter, nag-aakusa siya doon at kung ano yung mga ginagamit ng mga salita, inaawan niya yung mga kapwa niya dilawan. Wala man tumanggap kasi dito kay Falsis. Nung pupunta sana to sa DDS, di tinanggap to kasi bakla na tanga pa. Kaya tinanggal, magagaling yung mga bading dito. Sa DDS, mahuhusay hindi siya karapat dapat ngayon, floating siya. Ngayon, nakahanap siya ng kliyente. Dilawan tsaka loyalista na siya. Ayaw nito kay Risa Ontiveros. Ayaw nito, gusto nito si Lenny Robredo. Ayaw nito kay Risa, ayaw nito kay Kiko, gusto nito si Bam. Ewan ko, baka sa radar niya pumasok si Bam Aquino sa radar niya. Ngayon, yung kapatid daw niya, nangawat daw, nandugas daw, mandarambong daw, dinugas si Chris Aquino. So ngayon, binabanatan yung kapatid niya ng mga kapwa niya mga dilawan, tapos nagagalit siya sa mga kapwa niya dilawan, pinagtatanggol niya yung kapatid na kawatan sa bagay. Buti pa si Amy Marcos, yung kanyang kapatid na kawatan at saka adik, di umano. Hindi niya pinagtatanggol. Dapat pag mali. Pag magnanakaw yung kapatid mo, kay kapatid mo yan, dapat pag nagnanakaw yan, accountability, responsibility, and credibility. Ayop na yan. So ayun, kaya naman pala, sanay na sanay. Pasok pala sa kanyang resume, yung pagtatanggol sa mga magnanakaw, kaya naman pala. Napakatindi ng pagtatanggol nito sa kanyang mga, ewan ko, mga amo niya, palagi ko mga amo niya, pero baka mali ako. Ngayon ito, ganito kasi kabaloktot ang utak niya. Paano mo sasabihin na ito hindi to attack dog? Di ba sabi niya, with all due respect, syempre kina Senator Alan Peter Cayetano, sila ang mali. Mali daw abogado ka, tapos ganito ka mag-isip. Mali daw si Alan Peter Cayetano, bakit? Tingnan na lang natin, sino ang nasa panig ni Gatchalian? Malacanang recognizes Gatchalian. The House of Representatives recognizes Gatchalian. IBP recognizes Gatchalian. Tanga, dinisbar ka nga ng IBP, sigurado ko kalaban mo na rin ng IBP ngayon. Pwede ka na mag-tweet against IBP. Hindi pala dinisbar, kinancel lang pala, yung sinuspend ng 1 year, yung kanyang lisensya. Ayan, wala pa muna sa Supreme Court. So sabi dito nung isang magaling na abogado, ito walang kulay itong abogado dito, minsan dilawan siya, minsan pulahan, minsan. Nasa gitna lang siya. So anong ibig mo sabihin pag ni-recognize siya ng Malacanang, ikaw na ang valid? Mantakin mo abogado ka, tapos ganito ka mag-isip. Meron tayong Korte Suprema at alam naman natin, alam yan ang lahat ng mga abogado ng Korte Suprema, ang final arbiter ng ating bayang Pilipinas. Alam natin yan na ang Korte Suprema mga bossing, yan ang nagdidesisyon sa mga bagay-bagay sa bayang Pilipinas, lalo na sa mga usaping legal. Hindi sila pwedeng magdesisyon sa mga usaping politikal, pero pwede rin sila mag-intervene basta may nagsampa ng kaso sa kanila. Pero sa mga ganitong mga bagay-bagay, konstitusyon ang pinag-uusapan. Konstitusyon ang pinag-uusapan diyan, numero ng boboto, quorum and all. Kasi syempre konstitusyon. So ibig sabihin pag sinabi ng Malacanang, yun na yung tama kay Falsis, gago ka pala. So ibig sabihin nung panahon ng martial law, panahon ni Marcos Sr., dahil lahat ng mga sinabi niya ibig sabihin tama. So pag sinabi ni Marcos Sr. na dapat tanggalin ng Congress at ang Senate at naging diktador siya, tama siya dahil Malacanang siya, ganun. Di ba? Ganun ang sinasabi niyo. Tingnan na lang natin sino ang nasa panig ni Gatchalian. Malacanang recognizes Gatchalian. So ibig sabihin, kung ano nire-recognize ng Malacanang, yun ang tama. So ang ibig sabihin, kung ang Malacanang sinasabi hindi dapat magpa-drug test si Bongbong Marcos, bagamat hinihiling ng taong bayan na magpa-drug test siya, dahil ayaw ng Malacanang kung ano gusto ng Malacanang masusunod. Yung panahon ni Marcos Sr., ang daming mga maling desisyon ng Malacanang. Hindi ba? Yung mga dilawan, kayo nga yung mga naunang nag-rally-rally, never again. Tapos ngayon pag sinabi ng Malacanang, tama na sa'yo kagad. Abogado ka pa man din naturingan. Kaya nga dapat to, hindi lang to isang taon na matanggal, dapat to madisbar to. Dahil kung may mga abogado na ganito takbo ng utak, parang jukebox pag nilagyan mo ng pera sa bibig,
O pag nilagyan mo ng pera sa tumbong, sigurado ako kung sino naglagay ng pera sa tumbong, ipagtatanggol niyo yun. O, Malacanang recognizes Gatchalian, House of Representatives recognizes Gatchalian, IBP recognizes. So ano nga yun? Sabi ko nga sa inyo, if these three organizations ba tawag dito, recognizes Gatchalian, bakit nagpapatay sila ng mga comment section ng kanilang mga Facebook